I had a feeling that I will win then, but I didn't realize that I could win that much, but in the Philippines. I expected that I could win in all towns, but not that much. Thank you. Sir, sa ilang mga bayan po kayo nanalo at ilan po yung mga panalo natin? There are 44 towns and 3 cities under the jurisdiction of the provincial government who voted for the provincial governor and the provincial officials. I won in all 44 towns and 3 cities. Oh. Next question. Sir, CJ. priority ninyo po. Well, tuloy pa rin yung peace and order natin, yung ating mga 10 points sa agenda natin. Yung most importante, yung 4 nga, sinabi ko na, yung ating peace and order, ating health care, tapos ang ating education, and then promotions ng ating agricultural technology transfers sa ating mga farmers and fishermen, at pagkatapos yung natin sa education at sports at cultural development ng Pangasinan. As the overwhelming winner, sir, are you extending the hands of reconciliation to Victor? Oh, I did that already on the first night after elections when we received the first everybody, hindi lang kumpare ko Victor, kundi lahat ng Pilipino dapat dito sa Pangasinan. As I've said, all hands must be on deck in here, sama-sama tayo lahat para sa ating probinsya. Next question, Ms. Jimmy. Don't we know that you were endorsed by INC? Pero what can you say po na according to your own How is that again? we know for a fact na kayo pong in-endorse ng INC. Okay. Pero ano pong masasabi nyo na ang lumalabas po na balita ay kaya raw po kayo nanalo is because of vote buying? Nabili nyo raw po sa Manila natin. Okay, narinig ko na rin yun eh. Sabi nga, will you keep silent doon sa Very quiet, please. Sinabi ko na noon pa na kaya narinig ko na rin yun. Ako nagpapasalamat ako sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa pag-endorse nila sa akin at saka mga ibang sekta also in-endorse natin. I am very, very thankful about those kinds of endorsements. Pagkatapos narinig ko nga na pinanawagan pa sila noon na baka mali yung endorsement, ganun-ganon. Sabi ko bahala ng mga kapatid natin sa Iglesia na mag-judge dyan sa kung anong mga pinagsasabi. At saka ang pinakahuli nga, yung vote buying na natanong dito na pinagbili daw ng mga tiga-Pangasinan sa munting halaga yung paglilingkod sa Pangasinan. Ipalagay ko naman yung boto kong mahigit 1 milyon. Hindi ko kayang bilhin yun. Tsaka hindi na dapat hintuan na natin dito yung mga mulat sa poll, itinas ko ang antas ng pangangampanya sa Pangasinan. Ngayon, tapos na ang eleksyon, sabi ko nga, bakit may mga komentaryo po yun? Na pati mga kababayan ko natin, nagbenta pa ng boto. Huwag naman na. The Pangasinenses do not deserve such kinds of people. Okay, last question. Very last. Okay, sir, you have a new vice governor of the province. What would be your expectations with your working relationship with the new governor and the Sangguniang Lalawigan? Looking at his body alone, I think, malagay ko talagang punong-puno ng energy yan. At nakita niyo yung mga nakatayo sa likod ko, yung mga height nila, katawan nila, ito makakampilat to sa tingin ko. Puro Pangasinan to lahat mga to. Palakpakan nga pala natin sila. I see a very, I saw then a very helpful, healthy and helpful relationship with our provincial board members, especially the presiding officer. I still see the same, or perhaps more energized this time, the second time around. Sa mga board members po, sino sa mga kasama nyo ang nanalo po? Kasama ko lang sila. Kapartido. Kapartido. Hindi kasi ang hirap nun, lakas member nga rin ako kasi pagkatapos endorse din ako ng mga ibang partido, NP at saka NPC. So, well, overwhelming impression, Gob, pwede na po ba natin saan ang post kahit 2000? that is a question that will be left for 2013. Last question, Danny Sagot. How's the feeling now that you have vanquished what was that so-called Agbayan Management? You know, guys, to be honest with you, all my grandparents, my parents, my siblings, my family, have always voted for these people. You know, mention the name, Agbayan. That's true.
The last time we did not vote for him was the last elections. Kasi kalaban ko nga yun. So, if that is magic, well, we just, ang kinakatuwa ko ngayon, sabi ko nga, dahil itinaas natin ang antas ng ating pagkampanya, pumulitika sa Pangasinan, naniniwala ako ng mga kababayan natin, naniniwala na sa performance. So we have changed siguro ang kwan na ngayon, ang paningin ng ating mga kababayan sa mga iniilik nilang kanilang mga leaders. And I'm very, very happy for that. Okay. Kaya nga na aking sinabi kanina, unahin ko na itong mga kasama ko nasa likod ko. Asahan ninyo na we will do our best na magtulong-tulong kami rito. Isang bahay ito, magpapatulungan tayo para sa kabubuti nating probinsya. And to all our province mates, we are calling that kalimutan na natin. Sabi ko nga, kalimutan natin ang ating narinig, kalimutan natin mga sinabi, panibagong buhay ito, magsama-sama tayo rito para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ng Pangasinense. Yun lang po.